Good PM mga idol. Ito, magbibigay ulit tayo ng panibagong tip sa aking ginagawa na hibiscus. Ito ay second wiring na at nung nakaraan ay tinanggalan na natin ng dahon. Sabi ko nga para lumapit yung mga nodes. So, yun. So, bago tayo magsimula, shoutout muna natin yung mga nagsashare ng aking mga video. Unang-una si Idol Kenneth De La Cruz. Pangalawa si JC Manzano. Pangatlo ay si KitKat Remeticado. Yun, mga maraming salamat sa inyo sa pag-share nyo. Malaking tulong yon para sa akin at sa suporta nyo. Maraming maraming salamat. Ito na, sasagutin na natin yung tanong doon sa 1, 2, 3 na dapat ba yung 1 nakataas, yung 2 nakataas din, at yung 3 ay nasa ilalim. So, bali, kung mapapansin nyo, yung first branch na yan is napakalaki na niya. So, 80% ang nilaki niyan doon sa trongko. So, dapat 50% lang, di ba? Ngayon, meron pa isang nagtanong sa akin, hindi ko lang matandaan ang pangalan niya. So, sa sistema na yan, yung tanong niya doon sa sa branches, kung pwede daw ba maglima, yung second generation. So, ang sagot ko doon is pwede. Kasi, nasa movement nyo ng trongko. So, kagaya niyan, halimbawa na lang ito. Yan, yung sanga na to. Yung sanga na yan. So, ito ay first branch. Ngayon, nag-develop ako sa kanya ng 4. Bali, magpapakit kasi ako ng isang apex ng isang sanga dyan. Ito yon, ito. So, yan yung aangat dito, gagawin kong apex. Kasi, sabi ko nga, kapag ganyan kalaki ang branches, 80% dapat maggumawa tayo ng apex para maging natural yung kalabasan niya. Hindi siya putot tignan. So, yan. So, ito yon. So, dito, gagawa pa tayo ng isang sanga para 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ito yung pang 5 niya. Ito yung pang 5. So, ito yung number 4. Ayun, yun. Nandito may node. Okay. So, yun. So, pwedeng mangyari yan, yung 1, 2, 3, 4, 5 na yan, sa first branch. So, yan, kagaya niyan. Kasi, ito ay malaki na. Pangalawa, kinakailangan natin palabasan. Yun yung lagi kong sinasabi pagka lagi na lang 80%, 70% o 65%. So, yun. Ganyan ang kinalalabasan niya. Tapos, kung mapapansin nyo, flat lang siya. Flat lang. Kasi nga, nag-loop to. So, nag-loop yung sanga na yan. Then, hinabol lang natin papakyat para yung negative space niya, hindi masyadong malaki yung clearance. So, pinroportion lang natin. Kumbaga, dito lang ako kumuha ng linya. Ayan, yan. Yung curve na to, dyan ako kumuha ng linya. Ayan. So, kung bababa siya, hindi ko gusto. Kaya dito ako kinuha yung mismo curve na yan. So, mula dyan hanggang dito, dinivide ko yan. So, kalahati, eto siya. So, yun yung mismong balance nung tingin ko sa kanya. Yan. Yan yung balance. Tapos, eto na yung sinasabing 1, 2, 3 na yung 1 ba dapat nakataas, yung 2 ba dapat nakataas. So, eto naman yung sagot ko dyan. So, kung mapapansin nyo, itong first branch na to dito, ay second branches nito. So, ito yung primary, then 1, 2, 3. Napansin nyo, mataas siya. Mataas yung number 1. Ayan, mataas. So, nakaseparate na siya. Gawa ng, nasa pangalawang baitang siya. So, dapat mas malaki yung magiging espasyo ng paddings natin para makuha natin ng tama yung kalaparan niya. For example, ito. So, ganyan kalapad yan. Ayan, ganyan kalapad. So, naglalaro to ng mga siguro 15 inches yung lapad nito, yung sasakupin niya. Then, doon ngayon lumalabas yung separate paddings ng 1, 2, 3. For example, ito. Yung paddings ito, aabot siya ng ganyan, na ganyan siya, ganyan kalaki. So, ito naman, aabot to ng ganyan kalaki. So, sa 1, 2, 3 na second branches natin sa trunk na to, nag-develop tayo ng 3. So, applicable siya doon sa ilalim. So, pwede rin naman yan sa itaas na kinakailangan sumunod tayo sa flow ng tronco. For example, ito. Yan, tinan nyo to. Ang 1, 2, 3 kasi, pwedeng nasa ilalim ang number 3, pwede rin naman nasa itaas. So, ayan, halimbawa, gaya niyan. Isa na to. Kung papansin nyo ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Kasi, kaya ito nandito sa taas, gawa ng hindi tayo pwedeng bumaba dyan dahil gagawa tayo ng apex dito. So, ayan. Gagawa tayo ng apex dyan. Dahil kung ito nakababa ito, magtatama yung apex nito at saka itong number 3. So, pwede natin laruin yon yung number 3 nasa taas.
Yung number 3 nasa baba. Ayan. So, kagaya niyan. Nasa baba. Ito naman, nasa taas. So, ayun, depende kasi yun sa magiging hubog ng tronko natin para maging maayos yung paddings natin. So, balik tayo sa number 3. So, ito ulit tayo. So, kaya siya nag-separate, gawa ng napakalaki niya. Napakalaki ng magiging paddings. Kaya magse-separate ng 1, 2, 3 yung paddings natin. Ngayon, habang tumataas dyan, ang nangyayari, kumikipot ng kumikipot yan. Kumikipot siya ng kumikipot. So, ayan. Papansin nyo to, ang laki ng espasyo. So, ang laki ng espasyo niya, di ba? So, pangalawa, ito na siya. Ayan na espasyo. Sunod, papalit yung espasyo. So, paano natin gagawin ngayon na yung 1, 2, 3 dito, separate natin ng paddings kung ang nangyayari sa kanya is maliliit na, papalitan ng papalit yung paddings, di ba? So, ang nangyayari, halimbawa na lang ito, mataas. So, sabihin mo na ito 2 inches. Ito 1 3/4 na lang. Ito 1 inches na lang. So, dito ganun din, 3/4 na lang. Hanggang magkaroon siya na lang ng konti na lang na negative space sa bawat pagitan yan. So, papalit tayo ng papaliit sa taas. Kung ang tronko natin, malaki, papalit ng papalit, ganun din yung pag-apply ng layout. So, malaki dito, papalit ng papaliit ng papaliit. Kaya ang nangyayari minsan, yung paddings dito sa baba, separate siya ng 1, 2, 3, tatlong pads. Pagdating dito, yung 1, 2, 3 nangyayari, isa na lang. Isa na lang siya. So, depende naman yung kung halimbawa may pipilapan dito, yung number 1, iaangat mo doon, dadali mo dyan. So, mase-separate yung 1, yung 2, 3 magkasama, and then yung number 1 ang separate. So, yun siya. Tapos, kung mapapansin nyo, itong layout na to, doon sa sinabi ko sa post ko, may cross. So ito wala itong cross. So papakita ko sa inyo yung top view nito kung paano ko ginawa yung layout nito. O, kagaya nito. Bawa ito. Itong number 3 na to. Ang tinamaan ng number 3, ang nasa taas na to is number 3 din. So yun. Tapos, ito naman, ang tinamaan nito, ito. So yan. So magkakaano lang sila. Yun lang magkakatapat. Pero hindi siya magka-cross. So pilitin natin wag maging ganyan yung paddings natin kasi pag nag-defoliate tayo ng puno, pag buo na, hindi magandang tignan. Maganda siyang tignan kapag naka-eye level, pero pag sinilip sa ilalim, ang pangit niyang tignan kasi nakaganyan siya. So yun. So ito, papakita ko sa inyo yung pinakataas. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo, wala siyang X na layout. Diba? Ayan, wala siyang X na layout. Tapos, ang nangyari, itong dalawa na to, nasa gilid, at ito naman nasa gitna. So, ganun din to. Itong isa na to, nasa gitna siya, ito nasa gilid. So, lagi ako may pataan. Para pag pumutok yung 1 and 2, pupunta doon, yun lang yung babangga dito. Yun lang. So, ibig sabihin, ang pinakamahalaga na walang cross is major branches. So, ito yung major. Ito yun. Major lead natin yan. Yan ang major lead. So, yan. Pati sa pag-layout, kinakailangan naka-alternate tayo. Bawa yan, dalawa na to. So, dalawa, isa. Dalawa, isa. So, ganun yan. So, yun. Ano nyo to? Dalawa, isa. Dalawa, isa. Ayan. Isa, dalawa. Sa inyo isa. Ayan. So, dyan lang umiikot ang layout. Ayan siya. Ayan, mapapansin nyo, malaki layout, papalit yung layout niya. Ayan, papalit yung layout. Ayan, mapapansin nyo, papalit. Diba? So, ganun din dyan. So, ito naman, napakalaki ng negative space. Gawa nung napakalaki niya. Magpapalabas kasi tayo ng apex dyan. At yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Thank you.